Magandang araw po sa ating mga kababayan at narito tayo sa may bahagi ng Binondo Intramuros Friendship Bridge. Ito lang naman ang ligasiya ni Pangulong Duterte na hanggang ngayon ay napapakinabangan ng napakarami nating kababayang Pilipino. Ang ligasiya ni Pangulong Duterte ay talagang tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas at ito rin ang dahilan kung kaya't labis na minahal ng napakaraming Pilipino si Pangulong Duterte dahil sa labis niya na pagmamahal sa ating kababayang Pilipino. At ang mga build project katulad nito ay isa sa naging paraan ni Pangulong Duterte upang patuloy na makilala at umunlad ang ating bansang Pilipinas. At isa lamang ho ito sa mga proyekto na talagang ikinaproud ng ating mga kababayang Pilipino. Subalit kahit gaano pa ang sipag at pagod ni Pangulong Duterte ay hindi pa rin ito na-appreciate ng ilan nating kababayan na galit kay Pangulong Duterte, lalong-lalo na kapag sila ay may kamag-anak na lulong. At sa mga sinabi natin ay tiyak marami ang magagalit. Pasok kayo dyan. At nandito na nga tayo sa Binondo Intramuros Friendship Bridge. Grabe kabayan yung napakaganda ng tulay na ito. So hindi lamang ito nagbibigay ng access papunta ng Intramuros at Binondo, nagbibigay din po ito ng napakagandang pasyalan sa ating mga kababayang Pilipino. Bukod dun kasi sa kalsada na nadadaanan ng mga motorista ay mayroon din itong pedestrian. Sa pamamagitan nitong pedestrian ay napupuntahan ng ating kababayan at nagkakaroon sila ng pagkakataon na makapag-picture, makakuha ng kanilang magandang photo dito sa ligasiyang proyekto ni Pangulong Duterte. So itong nakikita nyo kabayan, ayan. Ito, continuation lang yan ni Marcos Jr. Yung Pasig River Esplanade. Dahil nga kabayan, wala ho talagang mga build project o yung sabi niya build better more. So continuation project lamang ang nagawa ni Marcos Jr. at karamihan ay proyekto talaga ni Pangulong Duterte na ipinagpatuloy lamang ni Marcos Jr. So dito sa kabilang bahagi ay makikita rin ho natin yan kabayan, no? So tuwang-tuwa sila doon sa proyekto ni Marcos Jr. Napakaganda naman kasi kabayan, no? At magandang pasyalan ng ating mga kababayan Pilipino, makakapag-relax sila lalong-lalo na pagdating ng gabi itong Pasig River Esplanade. So yun nga lang, no? Kaunting porsyento lang po kasi ang nakuha dyan ni Pangulong Duterte. Hindi siya talagang nagtuloy-tuloy dahil nga doon sa pandemya. So nakapokus sa ilang proyekto. Ngayon ipinagpatuloy ni Marcos Jr. yung Esplanade. Kaya naman sinasabi ng kanya mga vlogger kabayan na proyekto ni Marcos Jr. Sige, sa kanya na yan. Dito tayo sa ligasiya ni Pangulong Duterte, na kung saan ay talagang mas maraming kababayan Pilipino ang benepisyo. So isa lamang ho ito sa mga proyekto ni Pangulong Duterte. Meron pa dyan sa may part ng Mandaluyong, may part ng Makati, no? May marami pa mga proyekto kabayan, pati yung subway kabayan, proyekto din yan ni Pangulong Duterte. Although na sinasabi ang blueprint ay galing kay Marcos Sr., pero talagang pinorsige talaga yan ni Pangulong Duterte. Dahil nga kabayan, yung subway, no, ibalik natin sa subway. So ito po yung Binondo Intramuros Friendship Bridge. Punta kayo dito, available yan anytime, no? Yung subway kabayan, kung hindi yan sinimula ni Pangulong Duterte at nagkataon nga, no, na ngayon presidente si Marcos Jr., sa tingin nyo kabayan, yung
subway. Sa tingin nyo, mangyayari kaya yan kung hindi pa nasimulan at naging presidente si Marcos Jr.? Nasimulan kaya yan? Parang hindi, kabayan, no? Malabong malabo. Di ba? So ito, kabayan, no? Yan, labasan ng tubig dito sa bahagi yung papunta ng Pasig River. Mga floodway ito, no? Daanan ng baha. Tama ba? Floodway o floodgate. Diyan sinasala, kabayan, yung mga basura. At pag nasala yung basura, kabayan, ayan, kikita nyo may mga basura o biikot. So napupunta yung basura dun sa gilid. Lumalabas lamang yung tubig sa Pasig River. Wala na siyang kasamang basura. So sana ay maraming mga ganyan dito sa kahabaan ng Pasig River. Iyan. So pasyal-pasyal muna ho tayo dito sa Maynila at iba pang lugar. So abang-abangan natin, kabayan, no, hanggang dumating ang 2028 o 2027. Tuloy-tuloy na yung ating kampanya. Sasamahan ho natin si Vice President Sara Duterte at kasama din dyan ang buong PDP laban. So eto, kabayan, papunta tayo dito sa may bahagi ng Binondo. So ayan ang itsura niya. Napakaganda talaga ng proyekto under the legacy of Pangulong Duterte. Pero yung legasya ni Marcos Jr., wala, mga kababayan. Parang napapansin ko lang ay ay ayuda ang legasya ni Marcos Jr. At ang lumabas nga na balita, kabayan, no, ang patungkol doon sa akap ni Martin Romualdez ay hindi po nabigyan ng budget. Pero grabe pala, kabayan, no, trillion pala ang hawak na budget ni Romualdez para doon sa kaakap. At hindi muna siya binigyan ng allocation para sa taong 2026. Yung trillion na halaga ng pang-akap ni Romualdez, dapat ginamit na yun para dun sa utang, para mabawasan yung utang. Hindi, kabayan, ang totoo kasi, kabayan, wala talagang pera na ang akap. Dahil nga, kabayan, naubos na, no? At hindi na nila nilagyan ng budget ang akap dahil tapos na ang eleksyon. Ang akap ay ginamit lang nila para doon sa eleksyon, na kung saan, grabe, napakalaking halaga ang ginamit ni Romualdez. Subalit hindi naman siya talagang nakakuha ng porsyento ng boto ng mamamayang Pilipino, kahit ng kanyang kababayan doon sa bahagi ng Leyte. Hanggang dito na lamang po, mga kababayan, at mag-ingat po tayong lahat. God bless everyone.